Ba't nagsalita na natatanggap namin ngayon? All this we ask through the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen. In the power of the Son and the Holy Spirit. Happy 17th anniversary! Bible through gusto niyo pong Biblia sa Sirach or Sirach chapter 35, 20 to 21. Those who serve God to please Him are accepted. Their petition reaches the clouds. The prayer of the lowly reaches the clouds. It does not rest till it reaches its goal, nor will it withdraw till the most high response. My sisters and brothers in Christ, the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Magsimula po tayong lahat. Kailangan din. So, I love you too. Teka, pag-isa niyo na ako, 50 minutes lang ako. Sabi nito sa Sirach, the Lord hears the cry of the poor. The prayer of the lowly pierces the clouds. Ano ba yung sabihin ng poor dito or lowly? Tama. At ibig sabihin yun, ang mga pagkumbaba ng poor. Amen? Ang pagkumbaba at sa Ingles, ang pagkumbaba. Sabihin sa katabi ng kapatid, poor ka ba? Sabi dito sa first reading dito. Sabi dito sa first reading, ang panalangin ng mababang loob ay lumalagpas pa sa mga ulan. Ang mababang loob mo. Amen. Amen. Ang hindi lang yun. Gusto niyo malaman na nagtutunon? Kaya ako ba siya ito? At hindi ito magpapahinga hanggang sa maabot ang layunin nito. Okay? Ibig sabihin, hindi rin ito aalisin hanggang tumugon ang Diyos sa panalangin mo. Ang siyempre, kapag ito ay nagdasal na may pagpakumbaba. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng humility? Magagamit ko lang, meaning ang iniinit ko. Based on Philippians 2 verse 8, humility minimizes arrogance. Amen? Minimizes arrogance. Ano pa po? Yung naking palaging nasa inyo. It removes pride. Amen? Sabihin sa kanila kapatid, alisin mo na ang pride mo. Kahit dyan man lang, yung mag-iwan mo. Kasi yung humility ko, tignan nyo ang Bible. Masahin mo ang Bible from the Gospel, from Matthew, Luke, Mark, Peter, lahat, it boils down, pag binabasa nyo, it boils down to humility. Bakit po? Sapagkat yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Dapat tayo palaging magpakumbaba. Yan ang number one na hinahanap sa atin ng Diyos. Tama o tama? Tama! Because ang ibig sabihin ng humility, you are admitting that others, and most important, God, are responsible for our achievements. Amen? Hindi tayo. Kaya tayo pagtatagumpay o pinagpapala, we always thank God. Amen? Kailangan pasalamat tayo sa Panginoon palagi. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Amen. Ibalik mo palagi. Ibalik mo palagi. Ang papuri sa Diyos. Ang papuri sa Diyos. Amen. Now, bakit gusto ng Diyos na to help us humility?
Amen. Dalawa lang bibigay ko dahil binigay sa akin 15 minutes, 5 minutes na natitira, di ba? So, muna, kasi marami ko pero dalawa lang. Kasi magkakalit sa akin, Brother Billy, kunin mo yung oras niya. Sino may gusto mo kunin yung oras niya? Okay, number 1, dalawa lang ang humbleness will enable us to be, pag bumaba, you're able to be a teachable Christian. Amen? Unteachable ay teachable. Sorry, sinul mo kasi. Pag teachable ka, you are willing to have a good attitude. Teachable. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kailangan mabuti ugali mo palagi. Sabihin mo sa katabi mo sa akin, mabuti na ugali mo. Hindi. Nangyari na. Ay, tulog. Amen? Anong klaseng attitude dito? Anong klaseng attitude? Who is willing to have a good attitude is speaking submission. Amen? Pag sinabing submission, ano yun? Mga mag-recommend niyo ako. Kayo mo lang sumunod dyan. Pala ko kayo ba? Sumunod sila. Amen? Pasako. Tama. Diba? Ano ba? If you have humility, you are a good servanthood. Amen? A person who confesses sin and remember how God served us. Amen? So, malalaman mo naman ang may humility sa tao, di ba? May humility ka, malakas ka mag-amen. Diba? Oh, hindi mo na humility natin dito. May humility ka, malakas ka pa. Amen? Ano na yung humility? Amen? Seriously, paano malalaman ang humility ng isang tao? Ano muna po? Amen? Number 1, ito, yung level tayo Walang mong galit salita ng gusto, di ba? Okay, magalit, una, number 1, hindi niya dinigit ang sarili niya. Hindi nagpapabida. Amen? So, pagkakisa mo ng bida, sino? Si Yahweh siya. Diba? Siya lang ang bida. Wala nang iba. Amen? Ano kasi niya swerte? Kung hindi sa Diyos, kaya siya palaging bida kung hindi sa Diyos, hindi mo ma-achieve kung ano ka na ngayon. Amen? Hindi niya ma-achieve yun. Pangalawa, ang tao magtubaba ay always grateful. Amen? Palaging nagpapasalamat sa Diyos at sa katabi mo. Amen? Number 3, ang humility, you learn to praise others, people, not himself. Nakakaya yung gusto. Diba? Hindi yung sarili mo. Tinataas ang iba. Kailangan tinataas mo ang iba. Ang iba kasi, ang iba ang ibig sa taas. Ang ginagawa, minamarites. Diba? Kailangan may humility, tinataas ang kapwa mo. Amen? Marunong isa pa, kailangan marunong ka rin tumanaw ng utang na loob. Amen? Huwag mo lang hintayin pang ipamukha sa iyo yun. Amen? Sabi siya, level lang tayo. Talagang iwan lang ginagawa natin ito. Di ba? O, di ba? Number 4. Ano? Marunong makinig. Pag hindi ka marunong makinig, mataas ang pride mo. Amen? Sapagkat, pag hindi ka marunong makinig, bugong ka sa katotohanan. Hindi mo sa katabi mo kapatid? Bugol ka ba? Bugol ka ba? At number 6,
Hindi niya pinagmamalaki ang alin niya. Instead, Talent niya instead. instead, tulungan niyo ako, instead, pinagmamahagi mo yun, di ba? Kaya palapakan namin yung mga nag-isip dito. Pinagmamahagi nila, sila ay really well. Remember, do not be arrogant and take the pride out. Amen? What will happen pag ginawa mo yun? Pag ikaw ay puro arrogant at pride ka, the self becomes God. Amen? Nagiging Diyos ka, and any word of God is put aside. Kasi ang nakikita mo lang ay sarili mo. Sabi sa madali mo, kapatid. Nakikita mo ba ba sarili mo? Diba? Pag nakikita mo ang sarili mo, una, lagi kang self-centered. Amen? Self-centered ka. What can a self-centered person think about? Yes, it's only himself. Amen? It's only himself. He thinks that he accomplished everything and forget that everything comes from God. Tama o tama? Diba? Kaya ganyan, sa sobrang bilib sa sarili, hindi niya nakikita ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Nakikita mo ba ba ang Diyos? Amen? Kaya, iniisip niya na tama siya palagi. Because he followed his own will. Amen? And not God's will. Because he wants to be glorified all the time. Amen? Tandaan mo, kung hindi sa akin, kung hindi sa Diyos, hindi ko magiging matagumpay. Kailangan siya palagi ang mag-glorify. The second reason why God wants us to have humility, John 6, verse 28, so they said to him, what can we do to accomplish the works of God? Jesus answered and said to them, this is the word of God, that you believe in the one He sent. Amen? Ano ang dapat natin gawin kung matupad ang pinagagawa natin sa Diyos? Ito number 2. To accomplish the works of God, kung naniniwala ka at nagtitiwala ka sa Diyos, with humility, we begin to be, pag may humility ka, ito yung pangalawa, you begin to be dependable. Sa Tagalog, dependable. Diba? Dependable. A humble person is a dependable person. Tandaan yan. Parang siya makakasahan. Sa kung meron siyang humility. Hindi nyo mga kalito. Dependable ba yan? Alam ko nila, pag-dependable tayo, para nakakasahan tayo sa gawain ng Diyos. Kahit dependable. Huwag yung kaya na niya yan. Hindi gano'n. Pag-hilingan ka ng tulong, anong sasabihin mo? Pumunta ka sa resto. Hindi. Kailangan gawin mo. Be dependable. Amen? Sa lahat ng... So, ginawa natin alam ng Islam. So, God will be glorified. Amen? God will be glorified. Sa lahat ng workers, di ba? Pagtulong-tulungan tayo. Amen. O, nako. Nasa likod, hindi tutulong ng Islam. To accomplish the mission that God wants, kailangan magtulungan tayo for the glory of God, not for our own glory. Be humble and be dependable. Hindi lang iiwan mo dalawa sa inyo. Kailangan, sabihin ko sa katabi ko, kapatid! Goma is an island! Umayos ka! Kaya isang bilang ang word dyan, isang bilang ang para dyan magawa natin yan eh. Ito, ikunan natin sinabi, kailangan dapat bumaba. Amen? Para maging dependable ka. Tama o tama? Tama! With humility, of course, may humility ka,
handang tumulong ka. Handang makiisa ka. Amen? Handa ka makiisa, bukas ang loob mo. Amen? Diba? Ituro mo ang nalalaman mo. Isa ako sila na niya. Pag nag-usap, hindi kayo nakinig, napagalan ko to. Kailangan para sa kaluhan din ng Diyos, kailangan tayo mapagkatiwalaan at palaging makakasahan. Amen. Amen? Sabihin sa katabi mo kapatid, makakasahan pa kita. Ano sabi? The dependable workers of Christ, they do what they say they will do. Yan ang dependable. Tama ba o tama ba nila? They do what they say they will do. They are the same wherever they are and wherever the time is. Amen? Kahit saan maasahan, kaya pinagpapaalam. So, as a disciple workers, ay meron tayong, ito na, matatapos na tayo sa lugar, meron tayong 4 na abode. Sa English, able. Tagalog isa ba? Diba? Kailangan a disciple worker of Christ is number 1, dependable. Pangalawa, rely. Yabon. Pangatlo, respond. Oo. Pangama, akam. Hindi ko natin ang Panginoon. Pero tayo hindi mo isa. Kaya hindi mo na hindi ako. Resourceful. Resourceful. Kasi hindi magkano. Amen? Pag ganyan tayo, we're always consistent. Because consistency creates what? Trust. Pagkakatiwalaan na ng Diyos at ng kasama mo. Amen? Diyos ang worker. Amen? Kailangan a trustworthy, reliable disciple, they share information freely. What information na marites para sa tayo? Share the information freely. Amen? They will operate when needed. Amen? Hindi siya sumasalungan. Kaya sinabi ko, level, marami na kami napuntahan. Gagawin isa yan sa mga problema. Maraming sumasalungan. Tama o tama talaga? Diyan nag-uumpisa ang ano eh. Basta, diyan nag-uumpisa, di ba? Kailangan tayo kung sumasalungan and we always avoid conflict whenever possible. Yan ang magpapakumbaba. Amen? Kaya sabihin mo, kapatid! Cooperate! Huwag sumalungan. Pag ganyan ang ugali mo, our character, the qualities of a dependable disciple, you will have integrity. Ano sa Tagalog yun? Integridad. Ayun lang ako sa akin ko. Integrity, karangalan. Diba? Karangalan. Amen? Pangalawa, ikaw ay magiging honest. Ano yung honest? Papa, pero gawin natin impression test sa kapatan. Diba? Ano ba? Pangatlo, ano? Promise keeping. Ano sa Tagalog yun? Promise keeping. Ang Tagalog mo, text man. Oh, di ba? Di ba? Text man. Promise keeping eh. Text man, hindi sa sabihin, text man. So, hindi ba namin promise keeping? At muli sa lahat, ano? Loyalty.
personal humility are dependable. Amen? Without humility, we will not only fail to see our need for redemption, but we will also fail to see our needs for our growth in spiritual matters. Amen? Kasi pag niyan, kaya maraming pasaway sa kalahan sa kanya. Wala. Seryoso kayo. So let's also bow our heads and as we pray. Lord, we thank you for your words that you shared with us today. We wish your words to guide us in our spiritual life. We thank you and we praise you and we continue to love you. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa ating muling kapatid, Brother Ted Felix. At samahan po natin ang ating mga kapatid si Gaspar. Praise God, purihin natin ang ating Panginoon. Salamat sa dalawang malakpa. Purihin natin ang Panginoon. Lord, salamat sa Our reading is taken from the Gospel of St. Luke, chapter 18, verse 9 to 14. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood praying thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioner, unjust, adulterer, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Brothers and sisters in Christ, the good news of our salvation. Purihin natin ang ating Panginoon. So, the parable in today's gospel reading suggests that how we see ourselves and others is not always how God sees us and others. Amen? Kaya sa araw na ito, nakikita ni Yahweh ang Shaddai. Nakikita ni Yahweh ang Shaddai ang ating kagalakan. Nakikita ni Yahweh ang Shaddai ang ating kagalakan sa kabila ng ating maraming kasulat. Sa kabila ng ating maraming dinaranas sa paglilingkod. Nakaharap natin ang mga taong mayayabang. Matataas ang pride. Marami tayong dinaranas. No? Nakikita ni Yahweh El Shaddai
Pinagdiriwang natin ang ika-17 taon ng kanyang kaarawan. Amen? Yung mga paburing pipit na pipit. Siguro, nakapitiyak ako yung ganyang papuri, no? Katitik lang ang pinaparating sa inyo ni Yahweh. Kapag ganyan ang pasasalamat natin kay Yahweh sa lahat, I do believe. I do believe! I do believe na ibubuhos ng Diyos ang mga pagpapala. Inilalaan na sa araw na ito at ang gabi mo. Amen! Okay. Ganyan na kayo malapit yung nakatayo. For 1 hour. Mahati na po kayo ng sipo. Kasi kawawa naman yung mga may... Yung mga tumatayin na kapag naglalakad. Okay, habang nakaupo, nakikinig na. So today's gospel, Jesus tell the parables of the Pharisee and the tax collector. Amen? This parable teaches us that God justified those who approach Him with humility and recognition of their sin, rather than those who are self-righteous and proud of their own deeds. Yung feeling na, ang gaganda ng ginagawa ko. Feeling na lang yun. Now, mga kapatid, binibigyan diin ang talinhagang ito na ang pagpapakumbaba ay isang tulad ng bata na pananampalataya. At dapat na pagkilala sa sariling makasalanan. Sariling pagiging makasalanan. Bakit tahimik yata doon? So habang ang pagmamataas sa sarili ng Pariseyo ay humahantong sa rejection ng Diyos. The tax collector humble flee for mercy it what makes him right before God. Hindi ang kanyang panlabas na mga aksyon. Hindi ang kanyang panlabas na kayamanan. Hello? Kaya sa pagdiriw ng ating anniversary, pagdiriw ng ating 17 years anniversary, itutuon natin sa verse 14 ang ating pag-iinayan. Sa dito, verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito, sa halip na ang isa ay umuwing inaming ganap sa harap ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen? Humarap sa inyong katabi. Harap sa inyong katabi. Teka muna lang, sabi ko harap lang sa katabi kung sinabi mag-usap kayo. Harap sa inyong katabi. Sabihin, kapatid, makinig tayo ng ulihan. Upang tayo'y yumabong. Hindi yumabang. Anong sagot ng katabi? Tama ba ang sinagot niya? Nakikinig ba? Malakpak ang hindi. Nakikinig nga kayo. So, brothers and sisters, as followers
We have to humble ourselves and acknowledge our poverty in spirit without the Lord. Ang ating Panginoong Yesus ay naghahanap ng kababaang loob sa puso ng kanyang bayan. Dito ang ating Panginoong Yesus ay naghahanap ng kababaang loob sa puso ng kanyang bayan. At ang resulta ng pagiging mapagpakumbaba ay ang mga dapat nating sikaping makamit. Hello po. Purihin natin ang ating Panginoon. Ibigay ko ito ang mga resulta ng pagiging mapagpakumbaba ay ang mga dapat nating sikaping makamit. Why? O bakit? Bakit ang pagpapakumbaba ang dapat nating sikaping makamit? Bakit ang pagpapakumbaba ang dapat nating sikaping makamit? Ang dami nang na-share ni Ted Karina. Kung nakikinig kayo. So, limitin naman na, bakit ang pagpapakumbaba ang dapat natin dapat natin pagsikapan makamit? Tunay sa Diyos. Tama yun. No? Now, ito humility allow us to fully submit to God. Ang pagpapakumbaba ang nagpapahintulot sa ating na lubusang magpasakot sa Diyos. Nagpapasakot na tayo. Nais ng Diyos na maunawaan natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Alam natin yan, pero hirap tayo pagdating sa pagpapasakot. Humility allows us to fully submit to God. Siya ang lubos na nakakilala sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Amen? And He has a plan for each one of us. May plano ang Diyos para sa atin. Amen? Alam niyo ba yung plano ng Diyos sa inyo? To prosper, hindi lang lagi ang alam natin. To prosper. Okay, listen to this. When the Lord calls us to a hard decision, we cannot fully operate within the safety of His will when pride fills our heart. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kapag ang puso natin ay punong-puno ng kataasan ng kalooban. Lord, hindi natin magagawa. Kahit feeling mo ng righteous na. Feeling mo lang yun, pero hindi mo pa rin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi punong-puno ka ng kataasan ng Lord. Punong-puno ka ng yawa. Huwag kasong kamay ng mayayaman. Ang daming pretender, no? Huwag kasong kamay ng mga humble. When the Lord calls us to a hard decision, we can
sa isa na pumapaya na i-remove ni Lord ang kanyang pamamataas. Okay, ha? Kapag pinahintulutan natin siyang alisin ang ating pamamataas, maaari tayong pumasok, makalapit sa isang lugar ng kababaang loob sa kanyang banal na harapan. Kung saan maaari tayong yumuko sa kanyang kalooban at mula rito magpapakumbabang magpasako. Mga kapatid, once we humbly submit, then ultimately, we can walk in faith. Salamat. Parang hindi nila naintindihan yung English ko. Ulit ko, once we humbly submit, then ultimately we can walk in faith. Amen? And when we walk in faith, we have the peace that the Lord can give us. Amen? Kapag nananalangay ka sa mga kalagayan na meron kang kapayapaan sa buhay mo. Amen? At kapag may kapayapaan ka sa buhay mo, hindi ka makakalalang mamayapa. Hindi mo aalalahanin na mamayapa ka. Dahil meron kang kapayapaan na nagmumula kay Lord. Amen? Kapag meron kang peace of mind, meron kang kapayapaan sa kalooban mo, kahit na anong yabang ng katabi mo, kahit na anong yabang ng katabi mo, hindi ka na babago. Hello? Hindi ka na babago. Sa inaasta. Sa inaasta ng katabi mo, dahil meron kang peace. Peace of mind? Meron kang kapayapaan sa kalooban mo. Bakit ka lang ikaw nakapayapaan sa kalooban mo? Hello? Bakit tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa kalooban natin? Because we are always welcoming God. Simple lang ang sagot. Kasi magpapasakot tayo kay Lord. Amen? Kapag magpapasakot tayo kay Lord, peaceful tayo. Amen? Hello? Parang dito lang nakikinig eh. Parang dito, parang totoo naman ba eh? Kapag tayo ay may nagpapasakot kay Lord, meron tayong peace of mind eh. Wala kang inaalala. Lord, basta bahala ka sa akin. Ikaw ang bahala sa akin. Pero hindi kayo, minsan na, habang nagtutok ako, pero ulit ko lang nasa naisishare ko. Minsan na nagtutok ako, biglang may sabi, lahat tayo may pride. Totoo yun, lahat may pride. Pero, tandaan natin ito. Tandaan natin ito. Kapag nagpasakot tayo kay Lord, ang pride natin, nawawala. Kapag malalim ang relasyon mo kay Lord, ang pride mo nawawala. Ngayon, kung hanggang ngayon, may pride ka pa rin. Kung hanggang ngayon, may pride ka pa rin. Isa lang ang ibig sabihin niya. Malalim pa ang relasyon mo kay Monyo. Malalim pa ang relasyon mo kay Monyo. Kasi kung malalim ang relasyon mo kay Lord Jesus, nawawala ang ayawanan. Amen. Nawawala
nabibilisan ko na rin mga time out ako. Okay. So, pangalawa, humility will help us to avoid the negative effect of pride. Ang pagpapakumbaba ang tutulong sa atin na maiwasan ang mga negatibong epekto ng pagmamataas. Humility will help us to avoid the negative effects of pride. Amen? Ang pagpapakumbaba ang nagsisilbing mahalagang kasangkapan para maiwasan ang mga negatibong epekto ng pagmamataas. Amen. Naniniwala kayo doon na ang lakas maka-apekto ng pride sa ating buhay. No? Ang lakas maka-apekto ng pride. No? Kaya dapat yan inaalis yan. Salamat sa iyo na gusto ang alisin ang pride. Pride separate us from God. Alam na pala natin yun no? Pero bakit ang gawin ng nakakali pa rin ang pride? Lord, ulit na lang, pride separate us from God. Amen? Alam na natin yun, pero ano na yun? Sa katunayan, sinasabi sa Biblia, sa Psalm 10 verse 4, tingnan niyo po ito, Psalm chapter 10 verse 4, ang masasama, tingnan niyo po ang masasama ay masyadong mapagmataas upang hanapin ang Diyos. Sa lahat ng kanyang pag-iisip, walang lugar para sa Diyos. Ang masasama ay masyadong mapagmataas. Hello? Amen. Ang masasama Ang masasama ay masyadong mapagmataas. ay ang masasama. Kaya pala. Ang masasama siya. Ang masasama masyadong mapagmataas. Brother, hindi maulit-ulit ka. Inuulit ko lang para maunawaan ninyo na ang taong masasama ay masyadong mapagmataas. Dahil ito yung sinasabi sa Biblia. Kasi, minsan sasagutin, ha? Pero kaya nga yung pinapaulit-ulit para maunawaan natin kung ikaw ay mabuti, ikaw ay magpapakumbaba. Kung ikaw ay masama, mananatili ka o pagpatakas. Simple lang yun. Now, having an attitude of pride will surely lead to destruction. Having an attitude of pride will surely lead to destruction. Having a heart of humility can help us to avoid being caught in this destruction that comes being proud. Tagalog na lang. Ang pagpapakumbaba ay tumutulong upang hadlangan ang mga mapangwasak sa sariling ugali ng pagmamataas. Malalim. Yeah, malalim. Tagalog yan, ha? Ang pagpapakumbaba ay tumutulong sa atin upang hadlangan ang mga mapangwasak sa sariling ugali ng pagmamataas na maaaring 'yung maaaring humantong sa isolation,
arrogance, and ultimately downfall. Ito ang iyong ikababagsak. Amen? Kaya bago ka bumagsak, ipinauunawa ka sa iyo. Dahil kapag bumagsak, anong mararamdaman mo? Sa nagapak. Aray. Sakit. Hello? Sabi namin sa kwenta, no? Sa book of Acts, habang nagtutok si St. Mama, meron isang meron isang tao natulog. Totoo yun, no? Kaya wala matutulog. Kami pwede kayong mamika. Pwede kayong mamika. Huwag na matutulog. Amen? Hindi pinababawal ang mamika. Huwag na matutulog. So, balik tayo. Ang natutok si St. Paul, may isang tao nakatulog. Sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nangyari, nahulog. No? Nahulog. Totoo yan. Pero bakit siya nahulog? Bakit siya nahulog? Nakatulog. Nahulog siya kasi nasa taas. Kung ikaw ay nasa baba, hindi ka nakahulog. So, pagka mataas na mataas ka, patuloy ka nagpapataas, ang balik mo kumagsak. Amen? Pero kapag nananatili ka, nagpapakumbaba, Hindi ka mahuhulog. hindi ka nababagsak ng grabe. No? Hindi ka na aaray. Pero, Amen. kaya napakahalaga sa ating buhay paglilingkod ang pagpapakumbaba. Eh, ganda lang tayo natin. Whoever exalts himself shall be humble, and whoever humbles himself will be exalted. Hayaan mo na ang Diyos ang magtaas sa iyo. Huwag mo na itaas yung sarili mo. Hayaan mo na ang Lord ang magtaas sa iyo. Amen. Amen? Purihin natin ang ating pagkakas. Ibigay ko ha, ang pagpapataas sa imahan mo sa arrogance and ultimately downfall. When fostering humility leads a positive relationship, personal growth, and divine grace. So, humility will help us to avoid negative effect of pride. Amen. Ano ba naging epekto ng pride? Ano ba naging epekto ng pagiging mataas? Bumabagsak, ibinabagsak. Nagiging epekto niya, wala nang nakikita. Walang nakikita yung kundi yung sarili niya. Ganun. Walang nakikita yan kundi yung mali ng iba. No? Hello? Walang nakikita. Ang epekto niya, wala siyang nakikita Magaling. tamang ginawa ng kanyang katabi. Lahat ng ginagawa ng katabi niya, lahat mali. Siya lang ang kaya siya ay may tama. Pero, kapag totoo yan, kapag ang tao ay laging nakikita ang mali ng kanyang kapwa at laging siya ang tama, asahan mo ang tao niya.
may tama. Kasi kung wala kang tama, hindi mo lalapitin ang iba. Hindi mo ibabagsak ang iba. Kaya mo binabagsak ang iba kasi wala kang tama ron. Hello? Ang taas ng tama mo. Ha? Meron na dyan, no? Meron mga tao nagbibiro, lakas mo ng lubog magbiro. Pero pagka biniro mo, Yeah. pikon. Ang galing ng pikon. At pagka napikon, of course, magagalit. Pagka napikon, i-gag ka na. Pagka napikon, i-gag ka na. Ganyan ang mga taong mayayaman. Hello? Yung mayayaman lang, ang lakas ng magbiro. Kapag pinatuloy mo ang biro niya, aksahan mo, blacklisted ka na. Ay, so, ano ba? Pangatlo. Humility keep us from sin. Hello? Ang pagpapakumbaba ang nag-iingat sa atin na magkasala. Amen? Iniingatan tayo na magkasala. Hello? Amen. Pray natin ang ating Panginoon. Ang pagpapakumbaba ang nag-iingat sa atin mula sa kasalanan. Hello? Ang pagpapakumbaba ang nag-iingat sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng paglinang ng isang tapat na kamalayan sa sarili na sumasalungat sa pagmamataas ang ugat ng kasalanan. Ang pagmamataas ang ugat ng kasalanan. Amen? Through humility, understand the truth of our condition as a sinner. Mga kapatid, kapag tayo'y mapagpakumbaba, nais natin bigyan kasiyahan ng Diyos. Salamat sa tatlo. Kapag tayo'y mapagpakumbaba, nais natin bigyan kasiyahan ng Diyos ng buong buo at ganap. Amen? Sa isang sabuong ng pagpapakumbaba, dumarating ang pagnanais na gawin ang tama sa harapan ng Diyos. Amen? Dumarating ang pagnanais na gawin ang tama sa harapan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. And in closing, mga kapatid, sinsya na kayo, kailangan limitado yung oras natin. So, in closing, mga kapatid, humility increase our gratitude. Tutulungan ko na lang yung sinabi ni Brother Ted, ha? Humility increase our gratitude. Ang pagpapakumbaba ang nagdaragdag ng ating pasasalamat. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, kapag napagtanong natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ang katotohanan na siya ang may kontrol ng ating buhay, kapag tayo ay nagpapasama sa Diyos, hindi natin maiwasang pamuno ng pasasalamat. Amen? Ang pagpapakumbaba ay hindi lamang humahantong sa pasasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin, kundi sa lahat ng ginagawa ng iba para sa atin. Nagkinahilangan harin ng aming sariling dalawa. Salamat, Panginoon.
we thank Lord na answer prayer na. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Father, masalamat po. Amen. And glory to God. Glory to Christ Jesus. And glory to the Holy Spirit. With our heartfelt praise and worship, we bring God into the scene, and it opens the gate of heaven and the door of blessing. It eliminates worries, dilutes concern, fear, and sadness. Maraming salamat po, Brother Willie, and of course, Brother Ted, for the heartwarming words of wisdom. And truly, indeed, God is so good. All the time, God is good. God is amazing and malakas na papuri sa ating Diyos.